Praise God. Purihin po ang Panginoon para po sa ating session 1.2. Ayan. So, dito naman po ang ating pag-uusapan sa ating seminar part ay about vision. Ayan. Para po sa ating first topic, pag-usapan po natin ang vision. Okay? So, ready na po ba tayo? Ayan. So, basahin po natin ang ating verse, Habakkuk 2 verse 14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Pray tayo saglit. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, niluwalhati, sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin iniimbita ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa amin, manguna sa amin, and Lord, continue to illuminate us with your words, Panginoong Jesus. Lord, continue to fill us with the knowledge of your glory. And Lord, we pray, hayaan mo yung mga bagay na aming matututunan. Magamit namin ito para ma-spread ang iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Yan, patuloy na po tayo. So, ngayon po, para po sa ating objectives, meron po tayong 4 na objectives dito. So, una, to understand what is vision, to know your place in the revival, to recognize God as the greatest visionary and Jesus as His best dream, and to understand the origins of the vision in the Word and promises of God. Ready na po ba tayo? Ayan, proceed na po tayo sa ating topic. Vision. Ano po ba ang vision? No. Pag naririnig nyo ang salitang vision, ano po yung pumapasok sa isipan ninyo? Sabi ng iba, ang vision daw ay kanilang nakikita, pananaw, no? Ayun. So, yun daw ang kanilang pakahulugan patungkol sa vision. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ba ang meaning ng vision? Sabi dito, vision is the idea of God revealed to the mind of man so that he can carry it out. So, memorize nyo po yan, ha? Vision is the idea of God revealed to the mind of man so that he can carry it out. Ayan. So, ang difference ng vision at dream, ang dream po ay ano lang siya, panaginip lang. Pero kapag yung panaginip mo, hinakbangan mo, nagkaroon ng reality, that is vision. Ang vision po ay may deadline, ang dream po ay wala. Diba? Kaya ang lagi sinasabi nila, sige lang, managinip ka lang habang gising. Diba? Yun, kasi walang deadline yun. Okay, pero kapag may vision, dapat merong timeline, may deadline. Ang Panginoon ay merong mga vision na inilagay sa ating isipan, inilagay sa ating puso na dapat nating lakaran, na dapat nating gawin. Kasi kung hindi natin gagawin, edi iba yung gagawa. Diba? Wala kang parte sa vision ng Panginoon kapag yun ay nagkaroon ng reality. Again, vision is the idea of God revealed to the mind of man so that he can carry it out. Memorize nyo po yan, ha? So, nung encounter retreat po natin, nung tayo po ay nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit, marami po dito ay nakareceive ng vision mula sa Panginoon. Ang tanong, nagawa nyo na po ba? So, dapat gawin nyo po iyon. Kasi kapag hindi nyo nagawa, isa lang yung panaginip. Isa lang yung dream. No? Dapat gawin natin ang sinabi, pinag-utos ng Panginoon. Okay? So, first part, vision, God wants to count on us. No? So, walang ibang inaasahan ng Panginoon na ma-implement, mangyari ang kanyang vision, kung hindi tayo lang din mismo na mga nakakilala sa kanya. Ano ba ang vision ng Panginoon? Ang vision ng Panginoon ay according sa Matthew 28 verse 18, 19 to 20. Ano ba yon? It is to go.
to go and preach the gospel, which is to win souls and make disciples. Ayun yung vision ng Panginoon. Kaya nga kayo, bilang mga student ng shepherding, no? God expects us na maging katuwang niya in spreading and doing His vision. God is counting on us, no? Alangan naman na asahan ng Panginoon yung mga hindi nakakilala sa Kanya na ipakilala siya, 'di ba? Tayo na mga nakakilala sa Panginoon, God is counting on us, no? Na yung mga hindi pa nakakilala sa Kanya ay makakilala sa Kanya sa pamagitan ng ating pagbabahagi ng ating mga patotoo, 'di ba? Ang ina-expect lang naman sa atin ng Panginoon, hindi agad mag-share ng verses, hindi agad mag-share ng chapter sa Bible. God is expecting us to share our testimony. Simulan natin sa testimony. What are the things that you experience kay Lord? At yun yung ibahagi mo sa iba. Di ba? Nung during encounter retreat, life class natin, ano ba yung mga naranasan mo kay Lord? Ano ba yung mga pinakita sa'yo ng Panginoon? Ano ba yung mga naramdaman mo ng mga moment na yun? Yun yung ibahagi mo. Yun yung i-share mo sa kanila. At naniniwala ako, there is something. There will be a move of the Holy Spirit sa mga taong yun. That they will become curious. That they will have hunger. That they will have a thirst to know who is the God you are talking about. Diba? Kaya nga mga kapatid, in every way, let us do our part in sharing God. No? God is counting on us. Let us do it in every way we can. In every way we speak, we live, we think. Lagi nating isipin how we can glorify God. Diba? Kung hindi po mo pa magawa sa sharing, sa testimony mo, gawin mo sa pamumuhay mo. Magtataka sila. Hala, ito dati manginginom ah. Hala, ito dati nagbibisyo ah. Ito dati nagmumura. Ba't ngayon may bago na? Diba? Kung hindi mo madaan sa testimony, daanin mo sa buhay na binago ng Panginoon sa iyo. At naniniwala ko magtataka sila. At dahil doon, masisimulan mong ibahagi yung ginawa ng Panginoong Yesus sa iyo. God is counting on us. Hindi nag-expect ang Panginoon sa mga hayop, sa mga hindi nakakilala sa Kanya na mag-share ng kabutihan ginawa niya. God is expecting sa atin, sa mga nakakilala, naka-receive ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. God is counting on you, on me. God is counting on everyone na naka-receive ng salvation coming from the Lord. Yeah. Next, it is time for worldwide revival. Sino dito excited na makita ang Panginoon? Excited na dumating na ang Panginoon? Hindi yun mangyayari kung hindi ma-spread ang salita ng Panginoon worldwide. No? Diba? So, there will be a time for worldwide revival, but it will only happen if we start now. No? Spreading good news, spreading the word of God, sharing our testimony, then we can contribute for the revival that will happen. Diba? So, yun yung vision ng Panginoon sa kanyang mga salita na magkakaroon ng worldwide revival. At mangyayari lang yun kung ang bawat isa sa atin will take part in sharing good news. Sharing the good news of Jesus. Jesus was a redemptive dream of God for the world. Makikita natin na si Jesus ay isa rin siyang pangarap ng Panginoon. Panaginip lang ng Panginoon. Pero panaginip at pangarap lang ng ating Diyos Ama. No? Pero alam mo, si Jesus, hindi lang siya naging dream, hindi lang siya naging panaginip at pangarap, naging reality siya.
Bumaba ang Panginoong Jesus sa mundo at iniligtas niya ang bawat isa sa atin. Simula noong creation and fall of men, nung nagkasala si Eva at si Adan, ang Diyos ay gumawa agad ng rescue plan. Gumawa agad ng redemptive plan to save the world. At ito ay sa pamamagitan ni Jesus. At sino ba itong Jesus na to? Si Jesus, He is a God. Si Jesus, He is the Word of God who became man. No? Si Jesus, He existed in the beginning because He is the Word of God. Jesus is the offering of God for redemption. Nung unang panahon, nung panahon ni Moses at ng mga ninuno niya, ang paraan para sila ay makalapit, makausap ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop. No? Yun yung inaalay nila, yung dugo ng hayop ang kanilang inaalay. At yun ay nagbibigay lamang ng atonement na tinatawag. Kumbaga, cover lang. Ibig sabihin, ito yung kasalanan mo, tinapalan lang. No? Para hindi makita yung pagkakasala. Pero si Jesus, when Jesus offer His life for our redemption, hindi lang yun basta tapal-tapal. No? Ano na meron doon? Kung hindi, ano yung ginawa ni Jesus? Buong paglilinis mula sa ating mga pagkakasala. Ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoong Jesus. He is the redemption, the offering of redemption for all, for us. He is the manifestation of the fullness of the divine grace. No, si Jesus, ang manifestation ng God's grace. Diba? Makikita mo sa ginawa ni Jesus how gracious God is. How grace of God abounds on us. And even nung si Jesus nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, you can feel ang grace ng Lord na umapaw sa kanya. Nung panahon na merong babato sa isang babae dahil sa kanyang pagkakasala, anong sabi ng Panginoong Jesus? Kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. We can see Jesus is not judging us by the sins that we have done, no? Hindi agad si Jesus naghuhusga doon. Si Jesus ay nakatingin siya sa ating action, ating plan para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Yung ganun ka-gracious ang ating Panginoong Jesus. Pero, mga kapatid, hindi porket gracious ang ating Lord, no? Aabusuhin na lang natin, no? Magiging susi na lang yun para magkasala tayo. That's a big no-no. No? Ako naniniwala, if you experience the grace of God, you will sin no more. Gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus sa babaeng babatuhin sana. Diba? Sabi ni Jesus, no, sin no more. No? Diba? Kaya tayo mga kapatid, as we experience the grace of God, huwag nating abusuhin. Huwag nating gawing susi para magkasala. Kundi gawin natin siya as our motivation to sin no more because God is so precious to me. Diba? Next. Through Jesus Christ, only through Him can we know the Heavenly Father. Diba? Nung si Jesus namatay para sa ating kasalanan, ano nangyari? Ang kortina sa templo ay nawasak as a symbolism that the door of heaven is now open for us to call our God as our Father. Diba? Dahil kay Jesus, we have the access in heaven. We have the privilege to call God as our Father. Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes through Him. Diba? Wala makapunta sa Ama, hindi sa pamamagitan ko. We need Jesus. Next, He is the Lamb of God who takes the sin of the world. There will be no other thing, animal, and human can take our sin. It is only Jesus, because Jesus came on earth as a holy, righteous, and blameless man. Diba? Sabi natin sa topic natin na Jesus is my shepherd, na si Jesus, nagkatawang tao siya, pero hindi siya nagkasala.
That is why he is the perfect candidate to become a Lamb of God that will take our sin. Diba? Ganun mga kapatid. Next, pag-usapan natin, ano ba ang pinagmulan nitong vision na to? The vision originates from the word, mula sa salita ng Panginoon. We can see sa buhay ng mga taong ito, God reveals, God speaks, and God puts vision on these people. Diba? For what? For their redemption, for their well-being, for their salvation. Si Noah, no? Alam naman natin story ni Noah, gumawa lang naman siya ng barko sa gitna ng sa gitna ng bundok, 'di ba? Sino ba namang matinong tao ang gagawa ng gano'n, no? At walang iba kung hindi si Noah, 'di ba? Pero because of the vision that God imparts on his heart, he did it. Ginawa niya iyon. Kaya mga kapatid, dapat ganun din. Whatever vision that God puts in your mind, in your heart, you will do it. Kasi inutos to ng Panginoon sa iyo. Ganun din si Moses, no? Sabi ni Moses, Panginoon, bakit ako? Bakit ako ang gagamitin mo for the deliverance of your people? Bakit ako ang gagamitin mo for the salvation of your people? Gayun naman niya, hindi ako marunong magsalita. Bulol ako, utal-utal ang aking pananalita. Pero because of the vision that God placed on the heart and mind of Moses, ano ang nangyari? God used him to save, to redeem, to deliver Israel. Diba? Next, si Abraham, our father. Diba? Anong ginawa ni Abraham? No? Siya lang naman yung ating father of faith. No? Without him, diba? Hindi na hindi natin ma-express yung ating pananampalataya sa Panginoon. Because of him, no, his faith, his belief on the word of God, na kahit, Lord, saan mo ko dalhin, I am willing to do. Diba? Because you said so. Ganun ka, ganun yung faith ni Abraham eh. Diba? He do it. Diba? Ginawa niya yun. Sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka dyan sa lugar mo. Pupunta ka dito sa lugar na hindi mo kilala, hindi mo pa alam. 'Di ba? Kung ikaw si Abraham, Lord, parang nakakatakot yun ah. Lord, parang hindi ko alam gagawin doon ah. Ano bang maabutan ko doon, Lord ah? Pero si Abraham, walang tanong-tanong. Yes, Lord, agad ang sagot. That is why it is counted to him as a father of faith. 'Di ba? Ganun ang ginawa ni Abraham. Walang ano-ano because of the vision that God placed in his mind, in his heart. He willingly do it. Diba? Kahit niya yung anak niya he is willing to sacrifice. Kasi nga, vision ng Panginoon, pinapagawa ng Panginoon, willing na willing niyang gawin. Ikaw, mga kapatid, ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo? Nakakatakot man ito? Di mo man alam yung lugar? Di mo man alam yung mararanasan mo doon? But, if that is what God wants you to do, if you do it, no, God will be with you. God will give you victory. God will give you success. God will give you abundance. God will give you favor and blessing. Gaya ni Abraham. Diba? What a great way of serving our God. Si Zechariah, no? Patayo ng templo. Si Mary, no? Vision ng Panginoon sa kanya. Dalang tao. Diba? Lord, nakakaya naman to. Di pa ako kasal, magkakaroon akong anak. Ano sasabihin ng iba? Pero because of the vision that God imparts on him, she is willing to do it. Diba? Sino pa? The two of John the Baptist disciples. No? And the Holy Spirit. No? Yan yung mga tumutulong sa atin para magkaroon ng reality
yung vision ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, there will always be a time that you become fearful sa pinapagawa ng Panginoon. There will be a time that you become afraid na gawin yung vision ng Panginoon. But take a leap of faith. Take tawag nito, take a leap of faith na gawin mo yon. At naniwala ako, kapag sinabi yan ng Panginoon, sasamahan ka niya at bibigyan ka niya ng katagumpayan. Amen? Next, the power of the promise. Yung mga taong binanggit ko, may pinakita ang Panginoon sa kanila na vision, pero ang kagandahan doon, may kasama yung pangako, mga kapatid. Alam mo, ang Panginoon sa atin, hindi siya nagpapagawa ng walang kasamang pangako. Laging may kasamang pangako yun. Kaya wala kang dapat ikatakot, mga kapatid, kasi may pangakong laging kasama sa lahat ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, whatever God puts on your heart, ano mang vision yun, share mo yung kaklase mo, share mo yung katrabaho mo, no? Diba? Ano man yung vision na yun, share mo yung pamilya mo, mag-life group kayo dyan, doon, pumunta ka dito, diba? Pumunta ka sa probinsyang yan, pumunta ka doon sa ibang bansa, whatever vision that God placed on your heart. Just take a leap of faith. Do it. Kahit feeling mo, Lord, parang di ko kaya. Katulad ni Moses. Lord, parang nakakatakot. Di ko alam yung pupuntahan ko. Katulad ni Abraham. Lord, magmumukha akong baliw. Katulad ni Noah. Lord, magiging kahiya-hiya ako katulad ni Mary. Pero I will do it because you said so. And I believe God will work tremendously in your life. Amen? Because He always have a promise. Sa lahat na mga gumagawa ng pangitain niya, sa lahat ng gumagawa ng vision ni Jesus, which is to win soul and make disciple. Anong sabi ni Jesus sa last part ng verse? I am with you till the end of the age. Grabe! Ano pang aasahan mo kung kasama mo ang Panginoong Jesus? Sabi nga natin sa Jesus is my shepherd, no? If Jesus is our shepherd, we have that abundance. Ano pang hinahanap natin, diba? Kaya mga kapatid, let's do the vision together. No? Gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon at magkakaroon tayo ng success. Vision involves having a clear image of what God wants us to do. Kaya nga mga kapatid, kapag may pinakita ang Panginoon sa iyo, ask for a clear instruction. Ask for a clear image. At aliniwala ko, i-reveal niya ng Panginoon. He revealed to us the purpose He has for our lives. That is the vision. Only through faith can we enter the spiritual realm. That is why we need a biggest faith, no? When we are doing God's vision, because it requires faith doing it. No? Patulad ni Noah, it really requires faith doing it, no? Yung paggawa ng barko, pero ginawa niya yun. To see what the Lord has pre-established for each one of us. Kaya nga mga kapatid, no, if we do the vision of God, makikita natin yung mga bagay na inilaan ng Panginoon para sa atin. At lagi nating tatandaan mga kapatid, kung hindi natin to gagawin, yung pangitain yung pinakita sa ating Panginoon, kung hindi natin ginawa yung vision, no, it is just a dream. No? At kung hindi ikaw yung gagawa, kung hindi mo gagawin at ayaw mong gawin, may ibang gagawa. At ang nakakalungkot, no, hindi mo makikita yung katuparan ng vision ng Panginoon. Diba? Kaya let's take time doing God's vision. We must then bring this vision into natural realm. Kaya nga kapag may pinakita sa iyo ang Panginoon na vision, kunwari, sharean mo ito, sharean mo yan. Mag-life cook ka dito, pupunta ka dito. Mag-pray mo. Bunuin mo siya sa prayer na magkaroon niya ng reality. Sabi nga, it can only be achieved with the help of the Holy Spirit. Totoo naman mga kapatid, nakakatakot. No? Gawin yung pangitain ng Panginoon. But we are too much blessed to have the Holy Spirit who will help us, who will guide us, who will illuminate to us kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. Ayun. So, dito po tayo magtatapos para sa ating session 1.2, Vision. So, I
pray na may mga bagay tayong natutunan. Kung may mga katanungan kayo, don't hesitate to message yung ating page, yung ating email, yung ating messenger. Ayun. Sige po, pray tayo saglit. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga tinuturo sa amin. Dalangin namin, O Lord God. Continue to give us strength. Continue to give us faith, no? To do your vision na in-entrust sa amin. Sabi mo sa iyong mga salita, your heartbeat, your vision, O Lord God, is to win soul, to make disciple. And Lord, continue to teach us kasi sa aming mga buhay, we become an effective testimony. We become an effective witness. Sa aming buhay, O Lord God, will reveal your character, Panginoon. Natunay nga, Panginoon, sila mismo, yung mga tao sa paligid namin, they will wonder kung ano ang nangyari sa amin because we have the God that we serve, Panginoon, who is alive, changing us from glory to glory. I pray, Panginoon, sa mga kapatid kong wala pong vision, continue to impart your vision on them. Continue to talk to them. Teach them, Panginoon. Guide them, O Lord God. Natunay nga yung mga vision na yung nais, Panginoon, magkaroon ng reality sa life nila. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin.